Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa loob ng 3 buwan ay pinagbulayan natin ang tungkol sa pagiging alagad ni Jesus. Kung ano baga ang hinihingi, kung ano baga ang inaasahan sa isang tagasunod ni Jesus. Matindi ang sinabi ni Jesus sa Lucas 14:25. Ang sabi niya, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanilang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sariling niyang buhay ng higit sa akin. Nagsimula si Jesus ng kanyang pananalita sa katagang hindi maaari. Sa makatuwid, mahihinuhan natin na may mga taong maaari at may mga taong hindi maaari. Lahat ay maaaring sumampalataya kay Jesus. Lahat ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Ngunit kung gusto nating maging tunay at masugid na alagad ni Jesus, may mga halaga na kailangan nating bayaran. May maaari at may hindi maaari. Ang pagiging alagad ni Jesus ay nangangahulugan ng pagsusuko ng lahat at maging ng ating buhay. Ito'y humihingi ng absolute devotion, dedication, and consecration. Ang pagiging alagad ni Jesus ay paglilipat ng ating katapatan mula sa ano paman o mula sa kanino paman patungo kay Jesus. It means complete loyalty and allegiance to Jesus. Sa Lucas 18, verse 18, ay may isang salaysay tungkol sa binatang mayaman. Sa ibang kasulatan, sinasabi na hindi lamang siya mayaman, siya'y napakayaman. At siya'y lalaking may katungkulan sa bayan. Siya'y binata. Sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sumagot siya, ang lahat pong iyon ay tinupad ko na mula sa aking pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig sapagkat siya ay napakayaman. Nakita ni Jesus na malungkot siya at sa kanya sinabi, napakahirap papabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, dahil sa paghahari ng Diyos ang hindi makatatanggap ng makapupunghigit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Tayo po'y manalangin. Ama, ipagkaloob mo sa amin ang pagkaunawa. Hinihiling po namin na ang Banal na Espiritu ay aktibong kumikilos sa aming mga puso, isip, pagkatao upang lubos kami makinabang sa anumang mensahe o sasabihin ninyo sa bawat isa sa amin. Gawin ninyong matabang lupa ang aming mga puso para anumang salitang mapahasik ngayon sa aming buhay
ay sisibol at mamumunga ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa natin ngayong umaga, ang alagad at ang kanyang ari-arian. Gusto ko sanang pamagatang itong ang alagad at ang kanyang kayamanan, ngunit parang hindi naman nag-a-apply sa marami sa atin dahil ang meron tayo ay isang sapat na kabuhayan lamang at hindi naman talaga maituturing na kayamanan. Kaya binago ko ng kaunti. Ang alagad at ang kanyang ari-arian, sapagkat meron tayong ari-arian, gaano man kaliit yun, ay matatawag nating ari-arian sa buhay. Ang tanong, upang maging alagad ni Jesus, hinihingi ba ng Diyos ang ating ari-arian? Ulitin ko po ang tanong, upang maging tunay na alagad ni Jesus, hinihingi ba niya sa atin ang ating ari-arian? Ang sagot ko ay hindi. Sa pagiging alagad ni Jesus, hindi hinihingi ng Diyos ang ating ari-arian. Dahil ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang bagay na ibibigay natin sa Kanya. Dahil sa Diyos na walang kailangan. Siya ay isang self-sufficient God. Amen? Ang ating Diyos ay walang kailangan. Kahit tayo hindi kailangan ng Diyos. Kahit ang handog natin ay hindi kailangan ng Diyos. Kahit ang pinakamainam nating handog at papuri ay hindi kailangan ng Diyos. Siya ay sapat sa kanyang sarili. Minsan ngayon na ibulalas ng Diyos, cattle on the 1,000 hills are mine. Sabi ng mga awit, chapter 50, verse 9. Bagamat ang mga toro, awit 50, mga awit 50, kabanatang 9, bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging inyong mga kambing at ang inyong mga kawan, pagkat akin iyong hayop sa gitna ng kagubatan, mga bakang naglipa na sa maraming kaburulan, akin din ang mga ibon na lumilipad sa itaas, at lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako ay magutom, hindi ko sasabihin, yamang lahat ng sa daigdig, nang narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, yun ba'y aking pagkain? At iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing? Ang handog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Sinasabi ng Diyos ito kasi sa lumang tipan ng konteksto na mga tao'y nagdadala ng mga baka, ng mga tupa, at ng mga kambing. Ang sabi ng Diyos ay, dinadala ba ninyo yon dahil iniisip niyo kailangan ko ang mga yon? Ako ba'y nagugutom? Ang dugo ba ng mga kambing ay inumin ko? Hindi. Hindi. Dinala niyo yun sa akin bilang pasasalamat ninyo at bilang panata ninyo sa akin. Ang psalmista ay nagpapatotoo na ang Diyos ay walang kailangan. Ulitin ko, cattle on the 1,000 hills are His. Kung gayon, ano talaga ang hinihingi ng Diyos? Ang usapin ngayong umaga ay ang ating ari-arian. Sa Lucas 16, verse 13, ay sinabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay. Guhitan ninyo yung salitang sabay. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Sa bahaging ito ay tila pinamimili tayo ng Diyos. Kung kanino tayo maglilingkod, kung kanino tayo magtatapat, kung kanino tayo iibig. Hindi ba ang buhay Kristiyano ay walang katapusang pagpili? Tayo nahihirapang pumili.
At ngayong umaga, sa gawing kanan ko ay narito ang Diyos, sa gawing kaliwa ko ay narito ang ating mga ari-arian. Ano ang ating pipiliin? Hindi ito usapin ng pera. Sa bagay, napansin ko na may apat na sa halip na kayamanan, may apat na hinihingi ang Diyos sa atin. Una, sa halip na kayamanan, hinihingi niya ang ating paglilingkod. Hinihingi niya ang ating paglilingkod. Kapag pinili natin siya bilang Panginoon, ito'y humihingi ng paglilingkod. May tendency na nagawin ng tao na Panginoon ang kanyang ari-arian. May mga taong pinipili na kayamanan ang kanilang paglingkuran. May mga taong pumayag na alipinin sila ng kanilang pera at ari-arian. Kung sino ang ating pinaglilingkuran, yun ang ating Panginoon. Tama ho ba? Kung sino ang ating pinaglilingkuran, kung sino ang ating sunusunod, yun ang ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus, hindi nga pwedeng pagsabayin ng dalawa. It's either sa akin kayo naglilingkod o sa kayamanan ninyo kayo naglilingkod. Hindi mo maaaring pagsabayin iyon. Ang totoo, dumarating ang maraming tao sa dilema kung alin ba ang kanilang pipiliin, ang mga bagay na patungkol sa kanilang pag-ahon at pagyaman at sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Tinuturuan tayo kung alin ang unahin. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Kaya, kapag may conflict, ano ang ating pipiliin? Kayamanan at ari-arian o ang Diyos at ang paglilingkod sa Kanya? Maaari tayong mamili dahil, sabi ni Jesus, hindi pwedeng pagsabay ng dalawa. Igigib mo ang isa. Kailangang mamili ka. Ngunit, kung malusog ang ating pagkakristyano, ang ating mga ari-arian, kailanman na hindi dapat humadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. At yan ang problema ng binatang mayaman. Gusto niyang sumunod kay Jesus. At nais naman ni Jesus na maging tagasunod niya. Alam ni Jesus na ang pinakamalaking hadlang para sa mayaman ay ang kanyang ari-arian. Kahit sabi niya, humayo ka. Ipagbili mo at ipamigay mo. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Ang mayaman ay hindi na bumalik. Ang mayaman na humayo pero hindi na bumalik kasi hindi niya kayang igiba pang isa, alang-alang sa isa. Ito sinasabi ko, hindi sinabi ni Jesus na humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at dalhin mo dito ang pinagbilhan. Hindi gano'n ang sinabi ni Jesus. Kung ang hinihingi ni Jesus ay ang ating kayamanan, dapat sana sinabi ni Jesus ay ipagbili mo at dalhin mo dito at gagastusin natin sa ministry. Hindi ba yun ang pinakamainam? Eh, baka kung ako ang nasa tayo ni Jesus, sasabihin ko, pagbili mo, dalhin mo dito. Dalhin mo dito, maraming paggagamitan natin yan. Yang maraming pera mo na yan ay maraming paglalagyan. Pero hindi yun ang sinabi ni Jesus para patunayan sa atin na hindi hinihingi ng Diyos ang ating kayamanan. Ayaw ng Diyos na tayo matalyanon. Kaya sabi ng Panginoon, humayo ka, ipagbili mo at ipamigay mo lahat. Ang ipinagtataka ko, maraming mayayamang sumunod kay Jesus, ngunit hindi niya sila sinabihang ipagbili at ipamigay. Katangi-tangi lamang sa isang lalaki na yon. Dahil alam ni Jesus na siya binata, wala namang nag-iintindi kundi siya at hindi naman niya talaga kailangan yon dahil wala naman siyang pananagutan sa buhay. Tangi sa sarili niya. Pagbili mo at ipamigay mo. May mga pagkakataon na sa pagsunod sa Diyos, kailangan nating magwaldas. Kailangan nating magwaldas. Kung yun ay hinihingi, at kung yun ay makakaabala
sa ating paglilingkod sa Kanya. Na pansin ko na discipleship is radical. Ang pagsunod kay Jesus ay isang radical na bagay. Ang usapin ay, sino ba talaga ang pinapanginoon niya? Sino ba talaga ang pinapanginoon niya? Panginoon ba natin ang Diyos kahit sa ating pag-asenso sa buhay o kahit sa pag-abot natin ng ating mga pangarap? Ayaw kong sabihin sa inyo, at ito'y walang katotohanan, na ang pagsunod sa Diyos ay hadlang sa ating pag-asenso. Ngunit may pagkakataon na hinihingi ng Diyos na i-give up natin ang ilang bagay o ang lahat kung kinakailangan, makasunod lamang sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay hindi tayo matali doon, umaalipin noon. Kung tayo'y maglilingkod sa meron at sa wala, hindi ba? May problema ba kung ipagbili niya at ipamigay? May problema kapag iniisip natin na tayo'y may karapatan sa lahat ng iyon. Nang sabihin ni Jesus na ipagbili mo, ipamigay mo, at sumunod ka sa akin, hindi ba nawalan siya ng karapatan kahit sa kanyang ari-arian? Dahil ang Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ang nagsabi noon sa Kanya. Ang problema, kahit Diyos nang nagsasabi sa atin, hindi natin paniwalaan. Kung si Jesus ay kanyang Panginoon at nang sabihin ni Jesus na ipamigay mo, ipagbili mo, sa oras na yun ay nawalan siya ng karapatan sa lahat ng kanyang ari-arian. Dahil ang nagamater sa alagad ng Diyos ay ang pagsunod sa Kanya at wala nang iba pa. Kung ang kayamanan ng nagamater sa atin, hindi nga tayo makasusunod sa Diyos. Huwag tayong pumayag na ang ating kalagayan sa buhay ang maging hadlang. Akala ba ninyo ay mayayaman lamang ang nahihirapang sumunod kay Jesus? 40 taon na ako naglilingkod sa iglesia at ang mga nahihirapang sumunod sa Diyos ay yung may abilad na palay, may alabhan, may sinampay, may alagang manok na ninanakaw ng kapitbahay. Hindi naman ang mayayaman ang nahihirapang sumunod sa Diyos. Merong isang balo, pumunta pa ako doon mula noong namatay siyang kanyang asawa. Mag-40 taon na. Never ko pa siyang nakita sa simbahan mula noon dahil ang isip niya ay pagsisimba ko ay tataba ang mga kapitbahay kasi yung mga iti ko, mga pato ko at mga manok ko ay uubusin nilang lahat. Hayaan mo maubos. Sabi namang isa, ay na ganun ka lang, pastor, marami kang isasaing. Ang pagsunod sa Diyos ay wala sa laki ng ari-arian, kundi sa kung paano natin hinahawakan yung ating ari-arian, maliit man yun o malaki. Pag hinihiling ni Jesus na bitawan mo. Alam niyo ang problema sa ari-arian ay masyado nating hinahawakan. Sabihin mo sa katabi mo, lubay-lubayan mo ang hawak. Lubay-lubayan mo. Alam ninyo, ito ang sasabihin ko sa inyo, huwag ninyong bantayan ang inyong kayamanan. Ang bantayan ninyo yung inyong puso. Ang bantayan ninyo ay ang inyong puso. Padalawa, ang hinihingi ng Diyos paglilingkod at saka pag-ibig. Sabi ni Jesus, iibigin niya ang isa at kapupuutan ng ikalawa. Bakit hindi dapat maaaring pagsabayin? Kasi it's either ibigin mo ng buong puso ang isa at kapuotan mo ang isa. Hindi ba pwedeng ibigin ang isa, ngunit hindi ka naman mapupuot sa isa? Pwede ba yon? Hindi. Sabi ni Jesus ay kapag inibig mo ang isa, kapupuutan mo ang ikalawa. Ano ang kahulugan ng pagtanggi sa kayamanan? Nang tanggihan ng mayaman ang pagsunod kay Jesus,
ang tinanggihan niya ay si Jesus. Every time na hindi natin pinipili si Jesus over and above all our possessions, kinapupuotan natin si Jesus. Ganun pala pinakakahuluganan niyon ng Diyos na kapag hindi natin pinipili ang Diyos, tayo namumuhi sa Diyos. Samantalang ang kayamanan ay hindi naman nangangako na siya ang bahala sa atin. Hindi naman siya nangangako ng kasiyahan sa buhay. Si Jesus ang nangangako noon ng buhay na nangako si Jesus na sa mayaman at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nangangako. Ang problema, hindi niya mapagtiwalaan si Jesus. Hindi niya ma-give up ang lahat alang-alang sa Kanya. Hindi ba sa pag-ibig ay hahamakin ang lahat? Amen ho ba? Hindi ba sa pag-ibig ay hahamakin ang lahat? Hahamakin ang lahat at sasabihin, kahit na mawala sa akin ang lahat ng yan, mapasa akin lamang si Jesus. Hindi ba yun ang kahulugan ng talinhaga sa kayamanang nakabaon, na nang mahukay niya ang kayamanang nakabaon, humayo siya, ipinagbili niya ang lahat ng meron siya, mabili lamang niya ang lupang kinababaunan ng kayamanang yon? Hindi ba yun ay worth na mawala at itaya ko man ang lahat? Makuha ko lamang yon. Kaya kapag hindi natin iniibig ang Diyos ng higit sa lahat, sabi, namumuhi kayo sa Diyos. Kaya para kanino ba't iniipon natin yan? Para kanino ba't iniipon natin? Ayaw ng Diyos ng kaagaw. Yan ang maliwanag na maliwanag sa Biblia. Ayaw ng Diyos ng kaagaw. Lalo pa na at ang kaagaw niya sa ating pagmamahal ay pera at kayamanan. Ipinagpapalit natin ang Diyos sa kaunti nating naimpok. Alam naman natin na kapag nagiging karibal na ng Diyos ang ating kayamanan, nadidevelop na ang isang kasalanan na tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa Biblia, ang kasakiman ay isang anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag masyado nating iniingatan ang ating kayamanan ng higit pa sa ating kaugnayan sa Diyos, tayo nagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sabi ng isang pastor, ina-endorse ko rin, nag-subscribe din ako sa kanyang paniniwala, na kung merong number one na kinamumuhian ng Diyos, ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang lahat ng kasalanan ay pawang kinamumuhian ng Diyos. Ngunit ang pinakamatinding pagkagalit ng Diyos ay sa mga taong ipinagpapalit ang nilikha sa lumikha. Pwede ba tayong maglingkod sa Diyos na parang galit tayo sa pera? May mga taong parang galit sa pera. Pero pwede ba tayong maglingkod sa Diyos na parang galit tayo sa pera? Ngunit pwede ba tayong magpayaman na parang galit tayo sa Diyos? Sabi ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Kaya nga hindi nga pwedeng pagsabihin kapag iniibig mo ang isa, hindi ka na makaiibig sa pangalawa. Wala tayong gayong kakayanan na mahalin sila ng sabay. Kailan masasabing namamahal na natin ang ating mga naipundar? Kailan masasabing minamahal na natin ang ating mga naipundar? Kapag doon na tayo humuhugot ng kasiyahan at kaligayahan sa buhay. Dapat mga kapatid, walang makapagpapasaya sa atin kundi ang Diyos at ang kanyang pag-ibig sa atin.
Yun ang kaisa-isang source ng ating joy and happiness, ang kaibig-ibig at ang maibiging Diyos. Wala nang iba pa. Ngunit ang kasiyahan natin ay kung nasa mga material o sa mga naiimpok natin. Yan ay palatandaan na tayo'y umiibig na sa salapi. Ano ang sabi ng mga awit? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ano daw? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Huwag mong hanapin sa iyong magandang bahay, sa deposito mo sa bangko, sa iyong mga lupain, sa iyong mga nimpok. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Yan ang ating memory verse ngayon na. Hindi ko alam ang talata, pero somewhere in Psalms 37. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Ulitin natin, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ulitin natin, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Okay, mas magaling kayo kaysa sa akin. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hindi ba ang hinihingi ng Diyos ay tayo'y masiyahan sa Kanya at ibibigay naman niya ang ating pinakamaimithi? Huwag na huwag tayong aasinso sa buhay na naiwan na at naitsapwera na ang Diyos. Ituturing ng Diyos na yun na isang pagkamuhi sa Kanya. Kaya attitude check, merong tanong si Pablo sa mga taga-Pilipos, nagbibigay ba ng kasiyahan sa inyo ang buhay na nakaugnay kay Jesus? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Hindi ba ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpalaya? Pinalalaya tayo ng pag-ibig ng Diyos. Tayo binabago ng pag-ibig ng Diyos. Pero kapag kainibig natin ang material at ang kayamanan, binabago rin tayo ng pag-ibig sa salapi. Tayo ginagawang mukhang kwarta. Amen? Naunawaan ninyo? Binabago tayo ng iniibig natin, nagiging kamukha tayo ng kwarta. Pero pag inibig natin ng Diyos, tayo'y nagiging kawangis ng Diyos. Amen? Sabihin mo nga ninyo, nais kong maging kagaya niya. Kapag iniibig mo ang Diyos, mabubuhay ka na parang galit ka sa pera. Dahil hindi siya nagamater. Hindi siya nagamater. Ang nagamater lamang ay ang Diyos at ang kaligayahang natatamo mo mula sa presensya niya araw-araw. Pangatlo, meron akong talatang babasahin sa unang Timoteo 6:17. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag umasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na sa masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, makapag-iimpok sila para sa hinaharap at makapagkakamit ng tunay na buhay. Ngayon, ano ang paalaala ng Biblia? Sabi ni Pablo sa kanyang sinasanay na pastor na si Timoteo, sabihin mo ito sa mga mayayaman. Paalalahanan mo ang mga nakaririwasa sa buhay na una, huwag silang magmataas. Yun ang problema kapag inibig mo ang kayamanan, nagiging mayabang ka. At padalawa, huwag silang umasa sa kayamanang hindi nananatili. Bakit ganon? Huwag tayong umasa sa kayamanan. Alam ba ninyo na sa mga panahong tayo saganang-sagana, mas madalang tayong manalangin. Pero pa sa panahong tayo walang-wala, halos kalungin na natin ng Diyos. Amen. Naalala ko si Brother Argel sabihin ba naman ng staff ng ospital, maghanda po kayo ng 100,000. Pag hindi ka naman Diyos ko po, sa mga panahong, saan mo naman kukunin ang halagang iyon?
Kaya may mga pagkakataon na tayo'y hapis na hapis at wala naman tayong matakbuhan kundi ang Diyos. At yun naman ang paraan ng Diyos para patunayan na God is able. Kaya ang sabi ni Pablo, sa mayayaman, huwag kayong aasa sa kayamanan. Kahit kayo'y mayaman, huwag kayong aasa doon. Sa Diyos kayo aasa, sapagkat hindi naman pwedeng asahan ang mga bagay na pansamantala at hindi nananatili. Sa Diyos kayo mananalig palagi. Huwag natin ililipat ang ating tiwala. Kahit tayo pinayayaman na ng Diyos at pinasasagana, huwag nating aalisin ang ating pananalig sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay, He is the source. Hindi ang ating kayamanan. Ang ating katatagan sa buhay ay hindi dyan sa mga kwarta na yan. Sa Diyos. Yun ang gusto niya. Na hindi natin aalisin ang ating paniniwala at pananalig sa Kanya. Siya pa rin ang ating sandigan. Kaya kahit na marami nating inimbak, ay sabihin natin, kayo Panginoon ang magbigay ng aming pagkain na araw-araw. Ay isang kamalig naman ang palay mo. Dahil hindi ka naasa sa nakakamalig. Kundi dahil sa Diyos sa langit na nagbibigay na lahat. Ano ang katunayan na bukas ay may kakaya ng kapangkainin yan? Ang anumang bagay ay pwedeng mawala sa isang kisap mata, hindi ba? Ngunit, maaasahan natin ang Diyos. Kaya sa perang Amerikano nakasulat, "In God we trust." Para ipaalaala na, huwag tayong magtiwala sa dollar, sa time deposit natin, sa stocks, sa real estate. Huwag tayong magtitiwala. Kasi kapag nagtitiwala na tayo sa ating napundar, ay nagiging Diyos-Diyosan na nga natin yon. Sapagkat ang ating kapanatagan ay dahil marami tayong pera sa bangko. Hindi. Tayo panatag dahil tayo meron Diyos. Amen? Amen po ba? Amen po. Panatag tayo dahil meron tayong Diyos. Hindi tayo panatag dahil pag ma-hospital, magpa-opera, may kwarta. Pag kailangan ng ventilator, may kwarta. Hindi tayo napapanatag dahil tayo may kwarta. Maling pag-asa. Huwag natin ilalagay ang ating pananalig sa pera o sa kung anumang meron tayo. Sabi ni Pablo, paalalahanan mo ang mga mayayaman. Kasi ang pag-asa sa kayamanan ay isang anyo ng kayabangan. Sa Diyos kayo umasa. At yun ang gusto niya, na ang ating tiwala ay sa Kanya at sa Kanya lamang, habang panahon ay sa Kanya. Hindi tayo nag-aalala dahil meron tayong Diyos. Mga kapatid, baliktad rin naman natin. Kayo ba'y nag-aalala dahil wala kayong pera? Kaparehas din yon nung mayayaman na hindi nag-aalala dahil sila may pera. Katumbas din yun nung mahirap na nag-aalala dahil walang pera. Nasaan ang kanilang tiwala? Kapag tayo nag-aalala, yun ay dulo ng ating pananal. Kapag tayo nag-aalala, ay nabubuhay na tayo ng hindi nananalig sa Diyos. Katulad din yun ng mayaman na hindi nag-aalala dahil siya may pera. Parehas yun, binaliktad mo lamang. Binaliktad mo lamang. Ngunit sa meron at sa wala, hindi tayo nag-aalala dahil tayo ay merong Diyos. May isang talinhaga tungkol sa mayaman na tao. At sinabi niya sa Lucas 12, talatang 15. At sinabi niya sa lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ay wala sa laki ng kayamanan. Sabi ko na sa inyo, ano sabi ni Jesus? Ang buhay ay wala sa laki ng ari-arian. Kung ang buhay ay nasa laki ng ari-arian, talo ng mahihirap, hindi ba? Pero kay Jesus tayo pantay-pantay. At pagkatapos ay sinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman na umanin sa gana, kahit sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking kamalig. Magtatayo ako ng lalong malaking kamalig.
Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa Diyos. Sa pagsasabi ni Jesus na ganyan ang sasapitin ng mga tao, ay nagbibigay siya ng halimbawa sa ating lahat, hindi ba? Nasabihin ni Jesus, ganyan ang sasapitin ng mga tao nagtitipon ng kayamanan para sa kanilang sarili, ngunit dukha naman sa Diyos. Ay tinatawag ang atensyon natin na mga nakikinig na tingnan ninyo ang halimbawang ito. Ganyan ang sasapitin ng mga taong nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng mga tao, ang mayaman na yun ay nakakaingit. Hindi ba? Sa paningin ng tao, hindi ba nakakaingit yun? Aba, ay nagpapasarap na lang sa buhay. Hindi na kaya kasing ubusin ang kayamanan hanggang mamatay siya. Hala kain, hala inom. Pero sa paningin ng Diyos, yung tao pa lang gayon ay kaawa-awa. Kasi siya pala ay dukha sa paningin ng Diyos. Mayaman siya sa paningin ng mga tao, pero mahirap siya at dukha sa paningin ng Diyos. Kawawa siya dahil ang tanging kayamanan niya ay pera. Kawawa siya dahil hindi niloob ng Diyos na siya'y magtamasa ng mga bagay na kanyang pinaghirapan. Hindi ba? Mas kaawa-awa yon na nagpakahirap ka, nang tatamasahin mo na, sa gabi pa lang yun, mamamatay ka. At sabi ni Jesus, at ang kanyang mga inaipundar ay mapapasa kanino kaya? Palagay ko mahirap mamatay ang isang taong hindi pa nag-i-enjoy, pero patapos na pala ang buhay. Sayang! Siya'y dukha sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sabihin mo sa mayayaman na sila yung gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, at mag-impok ng kayamanan para sa kabila. Gamitin ang kayamanan para makapagdeposito ng makayamanan sa langit. Ang sinasabi ni Jesus ganito, naiwan na lahat ng kayamanan at wala siyang nadala kahit kaunti. Alam ba ninyo kung paano natin madadala ang mga inimpok natin dito? Gamitin natin sa kaharian ng Diyos. At ang mga kayamanang yon ay dadatnan natin doon. Yun ay magiging atin ang habang panahon. Dukha sa paningin ng Diyos. May mga tao palang dukha sa paningin ng Diyos. Mayaman sa kanilang sarili, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Pang-apat na katotohanan, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ito ang malungkot sa nahahating katapatan, hindi ba? Kanina, iibigin ang isa, kapupuotan ng ikalawa. Ngayon naman ay paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Kanina, kapupuotan ng isa. Ngayon naman, hahamakin. Hahamakin. Kasi ganito, kapag pinili natin ang ating kayamanan, sa halip na ang Diyos, hinahamak natin ang Diyos. Naunawaman ninyo kung bakit yun na isang paghamak sa Diyos. Kapag pinili natin na ang kayamanan kaysa pagharian ng Diyos, hinahamak natin ang Diyos. Bakit? Bakit yun na isang anyo ng pagyaman? Sasabihin ko sa inyo. Ang Diyos ba ay karapat-dapat piliin? Kung kayo'y karapat-dapat piliin, pero hindi kayo pinili, ano ang pakiramdam ninyo? Kung, nanawaan ba ninyo kung bakit mahirap ang ipagpalit?
Kasi parang kang walang kwenta, parang hinamak ka. Yan ang sinasabi ng Diyos dito. Kapag pinipili natin ang mga material na bagay kaysa pagharian niya, hinahamak natin ang Diyos. Hindi pa naman pwede na kaunting pag-ibig, kaunting paglilingkod, kaunting katapatan. Ang hinihingi ng Diyos ay buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Mahalin siya ng ating buong pagkatao. Ang pagsunod sa Diyos ay humihingi ng 100% loyalty. Loyalty. Gusto nating makatiyak ng loyalty. Kaya meron tayong committee na tinatawag na loyalty check. Kaya yung mga mistisong katulad namin, pagkakandidato, kuminsan ay kinu-question sa husgado na hindi i-disqualify ka yan kasi kalahati lang ang pagka-Pilipino niyan. At kung magkakaroon ng kagipitan, sino ba ang pipiliin yan? Ang dayuhan ba o ang Pilipinas? Kaya si Fernando po, kinasuhan. Si Grace po, kinasuhan kasi ang kinu-question ay ang kanilang katapatan. Katapatan. Sa kaharian ng Diyos, mahalaga ang ating katapatan. Yung kahit na anong mangyari, hindi tayo babaliktad. Hindi tayo kayang bilhin. Hindi tayo kayang silawin. Naalaala niyo si Judas, hindi ba siya alagad ni Jesus? Pero ipinagpalit niya at ipinagkanulo niya si Jesus sa 30 pirasong pilak. Ang alagad ni Jesus, sabi ng Diyos doon sa isang iglesia, dahil hindi kayo mainit at hindi kayo malamig, isusuka ko kayo. Ang natin ito masundan, ilagak natin ang lahat ng bagay kay Jesus. Ilagak natin ang ating lahat ng meron kay Jesus. Kung ipinabebenta ni Jesus ang kayamanan ng mayaman para makasunod sa Kanya, worth ba yun? Tatanungin ko kayo. At meron nang umalis sa iglesia na ito dahil ang gusto niya ay, ang sabi ni Jesus ay pagbili ang ari-arian. Tayo mag-umpisa ng magbinta at magbinta ng ari-arian at ibigay natin ang ating kayamanan. Sabi naman nung kasama sa selay, unahi, palaging worth ang pagsunod kay Jesus, gaano man ang halagang hinihingi nito sa atin. Sana'y na-realize ng mayaman na ang pagsunod kay Jesus ay mahalaga kaysa kayamanan niya. Sana'y na-realize niya na ang magtamo ng buhay na walang hanggan ay higit na mahalaga kaysa magtamo ng kayamanan ng buong sanlibutan. Hindi ba ang sabi ni Jesus ay, aanhin mo ang kayamanan, makamtan mo man ang yaman ng buong sanlibutan. Hindi nakwenta ng mayaman ang tunay na halaga ni Jesus at ng pagsunod kay Jesus. Kaya pinakawalan niya si Jesus, wag lamang mawala ang kanyang ari-arian. Kapatid, hinihingi ba ni Jesus ang ating ari-arian bago makasunod sa Kanya? Ang sagot ay hindi. Ano ang hinihingi ni Jesus? Ang ating paglilingkod, ang ating pagmamahal, ang ating pananalig sa Kanya at yung ating katapatan sa Kanya. Yan ang hinihingi ni Jesus. Mawawaldas lamang ang kayamanan kung hadlang ang kayamanan para ma-deliver mo kay Jesus na Panginoon natin ang 4 na bagay na yan. Tapat na paglilingkod, tapat na pag-ibig, tapat na pananalig sa Kanya, at 100% na katapatan sa Kanya. Panghuli, gusto kong i-conclude yung sabi ng Proverbs 3 verse 9. Ano ang gagawin natin sa kayamanan natin kung ganon? Sabi ng talatang yan, honor the Lord with your wealth. Ano ang sabi ng kawikaan? Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Hindi ba, yun ang mahalagang gamit ng kayamanan. Parangalan mo ang Diyos sa bagong salin, si Yahweh ay handugan mo. Bahagi ng kayamanan, pinakamainam na
handog mo sa Kanya ibigay. Yun ang ibig sabihin ng honor the Lord. Hindi mo ibibigay sa Diyos ang iyong kayamanan dahil hindi naman niya yun hinihingi. Ang gusto ng Diyos ay sa meron ka, give God the best offering you can. Amen? Ang sabi ng Diyos ay, mula doon sa meron ka, kumuha ka ng pinakamainam at parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan noon. Hindi ba yun ang dahilan ng ating pagreregalo? Tinulungan tayo ng doktor, hindi tayo siningil, ay bumili tayo ng magagandang mga kalakatan. Kaya naman niyang bilhin yun, ano ang halaga nung dala mo? Yun ay paraan mo para parangalan siya dahil siya naging dakila sa iyo. Aanin ng Diyos ang ating mga alay. Hindi niya yun kailangan. Ngunit yun ay pwede natin gamitin para i-honor siya at sabihin, walang hanggan ang pagkilala at pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Amen? Gagawin na ba natin yan? Na pararangalan natin ang Diyos sa meron tayo, gaano man kaliit at kalaki iyon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Tayo manalangin. O Lord, salamat sa mga katotohanang inihayag mo sa amin. Loobin mo nawa na ikaw ay madakila sa aming buhay, na ang kayamanan ay ibinigay mo para sa aming ikasisiya, hindi para maging tali namin at humadlang sa amin sa malayong paglilingkod. Loobin mo nawa na kang kami hinahamon ng pagkakataon. Bibitawan namin ng isa, makusunod lamang kay Jesus. Nahanda naming itaya ang aming buhay para patunayan ang aming katapatan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.